At agad din naman na nagkaroon ng kambal na anak, na isang babae at isang lalaki. Noong mga unang taon ay masaya naman ako at satisfied sa buhay na meron ako. Malaman siyang bahay, sasakyan, driver, kasambahay. Mula sa pagiging pobre ay naging senyorita. Habang dumadaan ang mga taon ng aming pagsasama ay sinimulan ko na rin ang mag-explore sa mundo ng mga may sinasabi sa buhay. Mga kaibigan na nakaaangat sa lipunan, may pera at may kayabangan. Naging party goer na rin ako. Inom dito, inom doon. Samantalang ang aking asawa, hinahayaan lang ako sa mga gusto ko. Malakas din akong maglustay ng pera. Minsan, nagkakasino pa ako. Hanggang sa umabot sa punto na nanlalalaki na rin pala ako. Opo, Ate Ella, matapos ang 5 taong pagsasama namin ni Bert, nakaramdam ako ng pagkasawa sa kanya. Sa bagay, masyado naman itong busy sa negosyo. At swerte na yung 1 beses sa 1 buwan. Kung mararamdaman ko ang kanyang pagmamahal. Ang malala pa, hindi lang sa isang lalaki ako nai-involve. Iba-iba. Mga lalaking ipinakikilala ng aking kaibigan, ng mga kaibigan ko na may masamang impluwensya sa akin. Hanggang sa malaman na rin ni Bert ang aking mga ginagawa at ang mga pagtataksil ko sa kanya. Binigyan naman niya ako ng pagkakataon na magbago. Hindi lang 1, 2, kundi napakaraming pagkakataon. Hanggang isang araw, marahil ay nasagad na ang aking kabaliwan. Dahil alam ko namang palagi akong tatanggapin ng asawa ko. May isang lalaki kasi na kinalokohan ko ng husto. Si Rico, higit itong mas bata sa akin ng 2 taon. Wala itong trabaho, pero dahil marahil sa diskarte, ay palagi pa rin naman itong may pera. At syempre, ay isa ko sa mga nagbibigay sa kanya. Namalayan ko na lang na mahal ko na pala ito. Ayaw ko nang may kaagaw sa kanya. Ayaw ko nang may ibang babae pa siyang pinaliligaya. Kaya ako mismo ang nag-aya sa kanya na magsama na kami at lumayo. Dahil kaya ko pa rin namang ibigay sa kanya ang buhay na masagana. Pumayag naman ito. Siyempre alam naman niyang mayaman ako. Na mayaman ang asawa ko. At nang tuluyan ako makapagdesisyon, itinakas ko ang malaking halaga na ipon namin mag-asawa. Ang pera na pinaghirapan ni Bert. Dinala ko rin ang marami kong mga alahas. At syempre ay ang mga mamahalin kong bag. Ang kambal kong anak, iniwan ko sa kasambahay. Pagkatapos ko na lumayo at sumama sa lalaki, ay nag-deactivate ako sa social media upang mawala ang komunikasyon ko sa kanila. Bahala na ang asawa ko. Kung sakali man, may mga kapatid naman siya na maaari siyang masandalan kung sakaling sinaid ko man ang aming ipon. Nagpakalayo-layo kami ni Rico. In-enjoy namin ang pera na kinuha ko sa asawa ko. Bili dito, bili doon. Bisyo dito, bisyo doon. At sa loob halos ng wala pang 1 taon, namalayan ko na lang na paubos na pala ang lahat. Hanggang sa tuluyan ng mawala ang aking pera at lahat ng mga alahas at mamahalin kong bagay na ibenta ko na. Doon ko mas nakilala si Rico. Dahil nang wala na akong pera, hindi na rin ito natitigil ng bahay. Nagsimula na rin ang kanyang pananakit sa akin dahil sa kawalan ko ng pakinabang. Tuwing umuwi siya sa bahay na inuupahan namin, ay kailangan ko pa siyang pagsilbihan. Hindi na niya ako itinuturing na babae o asawa. Paminsan-minsan, kapag lasing siya, ginagalaw pa rin naman niya ako. Hanggang sa paglipas ng ilan pang buwan, humina na ang aking katawan. Nagsimula na akong ubuhin, lagnatin, mamayat, at nagkakaroon din ako ng mga rashes sa balat. Lalo tuloy nandiri sa akin si Rico. Hanggang isang araw ay tuluyan na ako nitong iniwan nang wala man lang paalam. Ilang linggo din ang inintay ko sa kanyang pagbabalik. Hanggang isang araw ay naisip kong magpa-check up at doon ko rin nalaman na nagkaroon pala ako ng AIDS. Alam kong kay Rico ko nakuha ang nakahahawang sakit na iyon. Nagsisiman ako ay huli na. Naisin ko man na bumalik sa aking pamilya ay wala na marahil akong pagkakataon pa. Sa tulong ng ilang nagmamalasakit na kapitbahay, ay may ilan naman na nakapagpahiram sa akin ng pera na siya kong ginamit upang makauwi ng Leyte. Bumalik ako sa aking mga magulang.
na bagamat grabe din ang galit sa akin, pero dahil anak nila ako at pamilya ay tinanggap na rin naman nila ako. Nalaman na rin kasi ng mga magulang ko ang ginawa ko. Dahil nagpunta doon ang asawa ko at ang aking mga anak, hinahanap ako. At nalaman nga nila na sumama na ako sa ibang lalaki. Siyempre panay naman ang sorry ko sa aking pamilya. Inihimok nila ako na bumalik ng Maynila at humingi ng tawad sa aking asawa at sa aking mga anak. Pero wala akong mukhang ihaharap sa kanila. Nararamdaman ko ang lalo pang paglala ng aking karamdaman. Bagamat may mga iniinom akong gamot, hindi marahil sapat ang mga yon upang ako'y gumaling pa. Punong-puno ako ng pagtisisi. Gustong-gusto kong makita ang mga anak ko at gusto kong humingi ng tawad sa asawa ko. Pero sa ngayon, wala pa akong lakas ng loob upang harapin sila. Lalo na't nalaman ko pa na may bago ng babaeng kinakasama ang asawa kong si Bert. Nanghihinayang din ako sa panahon. Marahil siguro kung dati pa ay humingi na ako ng tawad sa asawa ko, baka nagkabalikan pa kami. Sa ngayon, Ate Ella, ay patuloy pa rin akong nakikipaglaban sa aking sakit. Tinutulungan naman ako ng mga kapatid ko. Ayos naman ang pakitungo nila sa akin. Pangarap ko na lang na sana isang araw makausap at makaharap ko ulit ang aking mga anak at makahingi ako ng tawad kay Bert. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Sana po ay ma-share nyo din ang aking kwento.